What's up guys? This is Don Blue Bughaw. Bago ka lang sa aking channel, please subscribe, click the button, and welcome to my channel. Guys, nandito ako para maglakad-lakad. Kaya nga, nature is the best stress reliever. So, ito guys, pag-usapan lang natin guys kung ano ba talagang mga regrets ko dito sa Canada. Isa guys, ang isa sa mga regrets ko dito guys, marami dito ang may mga pamilya na buo pa sa Pilipinas na dito na discover. Ayun pala, may kinakasama na ang asawa, ang babae, at saka pinapunta lang ang husband dahil sa mga minor di edad pa na mga anak or anak hunting. At hindi lang sa may mga anak, pati rin kahit na yung walang mga anak, pero pinapunta pa rin yung husband dito for the sake na ma-approve yung BR or permanent residence. Yun ang mga isa sa mga regrets ko dito guys. Ang pangit, sabihin kong ang pangit ng Canada, in a way na ang mga Pilipino ganyan. I don't know kung ganyan din sa ibang mga lahi, pero based on my experience, ang marami dito guys, ganito ang mga pangyayari. Kasi dito may divorce, but yun nga lang, yung gusto mo mabuo or ma-restore ang iyong pamilya, pero dito wasak. Isasabi kong regrets kasi sabi ko na lang, nangyari yan sa iba, or personal ko bang nangyari din yan sa akin. Kaya ang pangit guys, pangit talaga guys. Ang daming ngayon isasabi natin na kahiwalay, takwatak, nagka-depression, nagka-stress, nagka-depression dahil sa bagay na yan. Kaya guys, ano ba naman guys yung gusto nila, gusto ko ma-save ang pamilya, pero nangyayari. Kaya marami na hindi alam kung ano ba talaga yung mga
pangyayari o nangyari dito sa Canada na sa isang mag-asawa na buo pa sa Pinas pero dito naghihiwalay. May iba nga guys na ang kinakasama na ng asawa niya isa ring babae, isang tumboy. Karating siya dito, kawawa, for the sake lang na for permanent residency, pinapunta yung husband dito. Yung husband ba naman blind pa. Ug sa Bisaya pa na guys, blind pa sa buta. Kaya guys, isa yan sa mga regrets ko dito guys. Medyo mahirap tong nilakad ko guys. Look. Kwento lang ako guys kung ano ba talaga ang totoo ang mga pangyayari dito. Akala nyo na isang tao ay okay, nakikita mo sa social media, sabi nyo na hindi nyo nakikita sa social media, tinatago yung mga pangyayari, tinatago yung mga or dinipinsahan yung asawa ng isang husband, yung mga pangyayari. Pero ang hirap guys, lalo na may mga iba patulong rin sa akin. May iba na yun, gusto na magpapakamatay. Yung iba na depressed. Kaya guys, kung kayo dyan mga husband, make it sure na buo kayo pagdating dito. O di kaya kayong mga anak, baka masyak lang kayo na pagdating nyo dito meron ng ibang lalaki ang kinakasama ng iyong ina. Kaya magpakatatag kayo dito, pupunta kayo dito, kinuha kayo, pero pagdating nyo hindi pala kayo buo. Sa airport pa lang, yung asawa, yung husband, pinapunta na sa iniwan or isinama sa iba, sa kung saan man siya tumuloy. Kawawa din yung husband. Kaya ito yung isa sa mga regrets ko dito sa Canada guys. Yan lang ang masasabi ko. Kung nandito na kayo, magpakatatag na lang kayo. Buhayin yung sarili nyo. Kung iniwan mo kayo ng inyong mga asawa, hanap kayo ng trabaho, buo kayo ng iyong pamilya. Yun na lang ang pinaka the best way. Divorce kayo, that's it. Basta ako guys, laking regrets ko. Kaya naikwento ko lang ito dahil may hinanakit ako. At maraming salamat guys sa isang topiko o isang kwento na kayo ay nakinig sa akin.